Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Kaya't muling magtipon, kawitan ng Panginoon, sa piging sariwain, pag-iligtas niya sa atin. Kaya natin ating sambitin, paanong di tayo ligapin. Kaya't muling magtipon, kawitan ng Panginoon, sa piging sariwain, pag-iligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, iligtas niya sa atin. Hayaan niyong batiin ko muna kayong lahat ng magandang umaga, magandang hapon o magandang gabi, saan man kayo naroroon o bahagi ng mundo. Binabati rin natin ang ating mga nakatatanda na ngayon ay kasama natin sa online natin. At of course, dun sa mga may karamdaman, ayan, iaalay natin ang misang ito bilang pasasalamat sa buhay natin. At ganoon din naman, ang misang ito inaalay natin para sa kagalingan ng mga mayroong sakit o pinanghihinaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Panginoong Jesus, kami man ay nababalot ng takot, pangamba sa mga nangyayari sa aming kapaligiran. Ngunit Panginoong Jesus, Ikaw po ang prinsipe ng kapayapaan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kami po ay may dinaramdam sa aming kalooban, maging sa aming pangangatawan, nangihina dahil sa isang uri ng sakit. Ngunit Ikaw, Panginoon, ang dakilang manggagamot. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, nagkakaranas kami ng pagkakanya-kanya, hindi pagkakaroon ng magandang ugnayan sa isa't isa. Ngunit, Panginoon, Ikaw ang aming Diyos, Ikaw ang aming sinasamba at kami ang iyong bayan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong umusbong ang lalong marami pang Kristiyano mula sa dugong dumanak sa mga martir. Ipagkaloob mong ang iyong pinagpupunlaang simbahan ay masaganang mapag-anihan mula sa dugong dumanak dito na galing kina San Carlos at mga kasama
sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na yun, mula sa Mileto, si Pablo'y nagpasugo sa Efeso at ipinatawag ang matatanda sa simbahan roon. Pagdating nila ay kanyang sinabi, "Nalalaman ninyo kung paano ko ginugol ang buong panahong ipinamalagi ko sa inyo. Mula ng unang araw na ako'y tumuntong sa Asya, buong pagpakumbaba akong naglingkod sa Panginoon at lumuluhang nagtiis ng maraming pagsubok dahil sa mga pagtatangka ng mga Hudyo. Hindi ako nangiming magsabi sa inyo ng anumang ikabubuti ninyo sa aking pagtuturo at pangangaral sa inyo, maging sa hayagan at sa bahay-bahay. Ipinangaral ko maging sa mga Hudyo at sa mga Grego na dapat nilang talikdan ang kanilang kasalanan at manumbalik sa Diyos at manalig sa ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, sa utos ng Espiritu, ako'y pupunta sa Jerusalem at hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin doon. Ito lamang ang aking alam. Sa bawat bayang dinalaw ko, ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo na ang naghihintay sa akin dooy pagkabilanggo at kapighatian. Subalit walang halaga sa akin ang aking buhay. Maganap ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing ibinigay sa akin ng Panginoong Hesus, ang pagpapahayag ng mabuting balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Nakisalamuha ako sa inyo, samantalang nangangaral ako tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngayon, alam kong hindi na ninyo ako makikitang muli. Kaya't sa araw na ito'y sinasabi ko, hindi ako ang mananagot kung mapahamak ang sino man sa inyo, sapagkat ipinahayag ko ang lahat ng nilalayan ng Diyos para sa inyo. Wala akong inilingid na anuman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Dahil sa iyo, yaong ulang masagana ay pumatak. Lupain mong natuyunay nananariwa at umunlad. At doon mo pinatira yaong iyong mga lingkod. Ang mahirap nilang buhay, sa biyaya ay pinuspos. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Purihin ang Panginoon, ang Diyos nating nagliligtas, at may dala araw-araw ng pasanin nating hawak. Ang ating Diyos ay isang Diyos na ang gawa ay magligtas. Ang Diyos ang Panginoon, Panginoon nating lahat. Sa bingit ng kamatayay, hinahango tayo agad. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Hihilingin ko sa Ama, Espiritu'y isugo niya upang sumainyo tuwina. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumingala si Jesus sa langit at ang wika, Ama, dumating na ang oras. Parangalan mo ang iyong anak upang maparangalan ka naman niya.
sapagkat pinagkalooban mo siya ng kapangyarihan sa sangkatauhan upang magbigay ng buhay na walang hanggan sa lahat ng ibinigay mo sa Kanya. Ito ang buhay na walang hanggan, ang kilalanin kanila, ang iisa at tunay na Diyos, at si Hesukristo na iyong isinugo. Inihayag ko rito sa lupa ang iyong karangalan, natapos ko na ang ipinagagawa mo sa akin. Kaya, Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang karangalang taglay ko sa piling mo bago pa likhain ang sanlibutan. Ipinakilala kita sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila'y iyo. Ibinigay mo sila sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay alam na nilang mula sa iyo ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagkat itinuro ko sa kanila ang lahat ng aking nabatid sa iyo at tinanggap naman nila. Natitiyak nilang ako'y galing sa iyo at naniniwala silang ikaw nga ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagkat sila'y iyo. Ang lahat ng akin ay iyo, at ang lahat ng iyo ay akin, at pararangalan ako sa pamamagitan nila. At ngayon, ako'y pupunta na sa iyo. Aalis na ako sa sanlibutan, ngunit nasa sanlibutan pa sila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Sapagkat pinagkalooban mo siya ng kapangyarihan sa sangkatauhan. Ang mundo ay umiikot dahil sa kapangyarihan. Kapangyarihan, halimbawa, ng init ng araw, kung kaya't ang ating planeta ay hindi talaga tuluyang nagiging yelo. No? Nandiyan ang kapangyarihan ng hangin, halimbawa. Kaya umiikot o ang dagat, ang level ng tubig sa dagat ay napapanatili. No? Nandiyan ang kapangyarihan, halimbawa, ng gravity na tinatawag natin. Ano po? Kaya tayo hindi nagliliparan. No? Kundi nananatili tayo na narito sa lupa, grounded. Umiikot kahit ang buhay natin ay umiikot sa kapangyarihan. Mayroong mga batas, may mga nadoon sa gobyerno, pamahalaan na siyang gumagawa at nagpapatupad ng batas. At dito, umiikot ang buhay natin. Kaya nagkakaroon ng kaayusan at nagiging ligtas ang lahat. Dahil nga, dun sa kapangyarihan ng batas na ating sinusunod. Sa makatuwid, yung kapangyarihan ay bahagi ng ating buhay. Ito ay kinakailangan para magkaroon ng kaayusan ang ating mundong ginagalawan. Sa Ebanghelyo, nakarinig natin ng Panginoon. Ito ay sandali bago siya tuluyang arestuhin ng mga sundalo. Siya ay nagdadasal ng tahimik sa hardin. At ito yung nilalaman ng kanyang panalangin. Uulitin ko, ang sabi niya, sapagkat pinagkalooban mo siya ng kapangyarihan sa sangkatauhan. Sinasabi ng Panginoon, siya ay nagbibigay ng ng assessment, no? Nagbibigay ng self-evaluation, nagre-report na siya sa kanyang ama. Sinabi na niya yung kanyang mga accomplishment. No? Sabi niya, Ama, binigyan mo ako ng kapangyarihan. At ang kapangyarihan ibigay mo sa akin para ipakilala ka at sundin ka ng mga tao. Ito po ang aking iiwan. Ang mga tao, kilala ka nila. Nakita ko tuloy yung sa bulletin board kanina dun yung succession plan. No? Nabasa ko dun sa bulletin board. Yung binabasa ko, yung report ni Father Anton Pascual na happy birthday nga pala sa iyo, Father Anton, ha? At nakita ko yung kanyang sinulat kay Cardinal Advincula, no? Yung kanyang naging tungkulin for the past 20 years bilang presidente ng Radyo Veritas. Ha?
Pinakita niya yung kanyang pagsusulit o kaya accounting, no, of all that he has shared and rendered, no, sa ating himpilan. Ano? Parang ganoon ang ginagawa ng Panginoon dito sa puntong ito sa kanyang Ama. At ipinapakita niya kung paano niya ginamit yung kapangyarihan. No? Ginamit niya yung kapangyarihan niya para ipakilala ang Diyos sa mundo. Ginamit siya ang kanyang kapangyarihan hindi para sa pansariling kagustuhan o layaw, kung hindi para sundin ang atas o kalooban ng Ama. Sa makatwid, sa umagang ito, tayo ay tinatanong, paano ba natin ginagamit yung kapangyarihan na mayroon tayo? O baka sabihin nyo, Father, ako na may simpleng tao, wala akong kapangyarihan na sinasabi ninyo. Hindi po. Lahat tayo mayroong daladalang kapangyarihan. Kung ikaw ay isang kapatid, nakatatanda kang kapatid, mayroon kang kapangyarihan para dun sa mga nakababata mong kapatid, lalo pa kung ikaw ay magulang. Andiyan ang kapangyarihan na binigay sa iyo, the authority and the power bilang isang magulang ng iyong mga anak. Kung ikaw ay isang halimbawa ay namamahala, public servant, kahit ikaw pa ay barangay tanod o kagawad o barangay secretary, lahat tayo mayroong kapangyarihan. No? At ito ay dapat nating gamitin. Ano po? Sa tamang pamamaraan, tamang dahilan, no? Kagaya ng halimbawa ng ating Panginoon. Dahil ang maling paggamit, no, ng kapangyarihan, ito po ang dahilan. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nagkakaroon ng kaguluhan. Away-away, hidwaan, kahirapan, gutom, takot na bumabalot sa ating buhay kapag mali ang paggamit ng kapangyarihan. Pero kung titingnan natin yung the physical and the material world, ang lahat ng ito may kapangyarihan pero maayos ang paggamit ng kapangyarihang ito kung kaya't ang buhay natin ay patuloy na dumadaloy, umiiral. No? Naalala ko po like for example, si ating santo ngayon, si San Carlos Luanga, no? Isa po sa mga martir sa Uganda nung mga panahon na iyon. Sino ba si San Carlos Luanga? Isa po siya sa mga may katungkulan nung panahon na iyon at ang kanyang kapangyarihan o ang kanyang pinamamahalaan ay pag-aalaga doon sa mga kabataan, no? Na nasa ilalim ni Haring Muwanga. Ano? May hari doon, Haring Muwanga. Ang problema sa Haring Muwanggang ito, pedophile. Ano ibig sabihin nun? No? Siya ay nangaabuso ng mga kabataan, yung mga bata doon sa kanyang kaharian. Ano? Ginagamit niya yung kanyang kapangyarihan to take or to get sexual advancement. No? Ano matawag doon? Basta, inaabuso yung mga kabataan. Kaya maraming yung mga nanungkulan doon at nangangalaga sa kabataan, ay pilit na inilalayo itong mga kabataan sa mga kuko, sa mga kamay nitong Haring Muwanggang ito. Hanggang yung nauna sa kanya, namatay na, hanggang ipinasa sa kanya yung katungkulan. Naroroon na sa kanya yung kapangyarihan. Pero ano ginawa ni San Carlos Luanga? Hindi niya ginamit yung kanyang kapangyarihan para abusuhin din, no? Kung hindi ginamit niya para protektahan pa rin yung mga kabataan sa mga kamay ng mapag-abusong Haring Muwanga. At ito nga ang naging dahilan kung bakit siya ay hinuli, siya ay tinorture, no? Tinorture si San Carlos Luanga. Kaya nga ang sa bandang huli yung susunugin. No, mula paa. Yung torture niya, no? Sinusunog siya mula paa paakyat. At habang nasusunog na yung paan niya, yung kanyang hita, binigyan pa siya ng chance. Okay, anuhin mo na, itakwil mo na yung pananampalataya mong Kristiyano, no? Pero hindi, sabi ni San Carlos, sige, ang buhay ko ay para sa Diyos, no? At pagkatapos nung punto na parang masusunog na yung bandang bahagi nung kanyang
puso, sumigaw siya, parang katonda, ganun, katonda, parang yung salita nila, no? Ibig sabihin, my God, no? Diyos ko. Ayan ang huling salita niya. Hanggang tuluyang nasunog na yung puso niya, hanggang tuluyan siyang namatay, no? Nakita natin sa kanyang katauhan na ang kanyang kapangyarihan ay ginamit niya para pigilan ng masama at iligtas ang mga mabubuti o itaguyod ang kabutihan. Noong 2010, naalala ninyo, ito ay naging international news. Mayroon pong 33 minero, ayan, sa Chile, ay natabunan kasi siyempre mga minero nasa ilalim ng lupa iyan, nagmimina ng ginto nung panahon na iyon, 2010, bigla yung bumagsak yung bahagi ng kanilang tunnel, no? At walang daan natakpan yung daan palabas, no? Alam niyo kung gaano kalalim o gaano kalalim yung mga 33 minero na iyon na nakulong sa ilalim ng lupa, mahigit 2,000 pie. More than 2,000 feet. Wow! Napakalalim noon, At doon sila nakakulong. Wala silang magawa. Wala silang way of getting out dahil napakalalim noon. Hanggang itong isang porma nila. Ang pangalan ay si Luis Ursua. Ayan, no? Luis Ursua. Nang sandali na sila ay nagkasama-sama na doon sa parang shelter. Ito yung ligtas na lugar, kahit pa paano, pag nagkaroon nga ng pagguho ng lupa, doon sila nagtatago. No? Itong si Luis Ursua took the leadership. No? Ginamit niya yung kanyang kapangyarihan bilang foreman. Anong ginawa niya? Sinimulan niyang irasyon yung kakaunting pagkain, no? Na mayroon sila. Siya yung tinignan niya ang lahat ng minero, yung kanilang kalagayan, ang kanilang kalusugan. Minonitor na yan, pinag-aralan yung buong lugar na kung saan nakakulong sila at pilit na humihingi ng signal o naghihingi ng tulong dun sa labas to the outside world, no? At ang isa dyan sa kanyang ginawa bilang paggamit ng kanyang kapangyarihan ay kanyang itinaas, kumbaga maintain yung pag-asa, the sense of hope. Bibiruin niyo naman po, makulong ka ng 2,000 piye sa ilalim ng lupa na napakadilim, kukunti lang iyong pagkain, ay talaga namang mauubusan ka ng pag-asa noon, Pero itong si Luis Ursua, ginamit niya yung kanyang kapangyarihan and they lasted, after 69 days, wow, mahigit 2 buwan yun, nasa ilalim ka ng lupa, nagawa niya na iligtas sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ay mapanatili yung estado ng kalagayan, ng kalooban at pangangatawan nung kanya pang mga kasamang 32 minero. At kaya nga po, nung on the 69th day, dumating na po ang rescue. At sila ay nailigtas, Merong sasakyan na maliit na isa-isa silang tinataas doon sa ibabaw ng lupa. Again, isa pong halimbawa na kung tama po at maayos at mabuti ang ating paggamit ng kapangyarihan na ipinagkaloob, pinagkatiwala ng Diyos sa atin, ay magkakaroon po ng kaayusan, kakaroon ng kapayapaan ng ating ugnayan, ng ating kapaligiran, magiging maganda po ang ating katayuan, tayo po ay magkakaroon ng kaligtasan. Ang tamang paggamit ng kapangyarihan na ibinigay o pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Hinulaan ni Kristo na ating Panginoon ang kanyang mapanligtas na kamatayan at muling pagkabuhay. Sa pamamagitan niya, ang nagdurusang lingkod, ilapit natin ang ating mga kahilingan sa Ama ng Awa. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
ang mga pinuno ng simbahan, naway ipakita sa atin ang isang malinaw na larawan ng matyagang pagtitiis sa gitna ng kaguluhan ng ating panahon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga bansa, naway makilala ang nag-iisang tunay na Diyos at si Hesukristo na kanyang isinugo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway magsikap at manalangin para sa pagkakaisa ng lahat ng naniniwala kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway iugnay ang kanilang paghihirap sa pagpapakasakit ni Kristo sa krus. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naunang lumisan sa buhay na ito, naway makatanggap ng walang hanggang gantimpalang ipinangako sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, niluwalhati mo ang iyong anak at luluwalhatiin kami sa Kanya. Tanggapin mo ang aming mga panalangin dahil kami ay sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang ibig mo, ang kapit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin naman ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming naghahain ng mga alay ay nagsusumamo na maganap nawa namin ang paglilingkod na ito. Katulad ng mga martir na ginawaran mo ng kakayanan na mamatay kaysa ikaw ay talikdan. Kami naway makapaghandog ng may kaloobang nakatalaga sa iyo. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Carlos Luanga ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit siya'y mamatay. Sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Pinagpalaan na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan." Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairi. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa ating lahat, mga kapanalig. Cordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan.
sanlibutan, ipagkaloob mo sa aming Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Ng katotohanan. O Birhen ng katotohanan, Ina ni Jesus ang nagkatawang taong salita. Kupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong napagsaluhan na namin ang banal na pakikinabang sa paggunita sa mga martir na hindi naggupo ng kamatayan, kami nagsusumamo na ang nagdulot sa kanila na panindigang magtiis ay magbigay din nawa sa amin ng pananampalataya at pag-ibig sa gitna ng mga dapat pagtiisan dito sa daigdig. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa huling sandali po ng ating buhay, tayo rin po ay magsusulit sa Panginoon. Magbibigay tayo ng evaluation o self-assessment sa ating mga buhay. At ang tanong dito, paano natin ginamit yung kapangyarihan? Ano ang pinaggamitan natin ng kapangyarihan? Ano ang ating layunin na naabot o natupad sa pamamagitan ng kapangyarihan na ipinahiram sa atin? Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo At rin. pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan upang ang Diyos at ang kanyang bayan ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Magsingawin kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsingawin sa Panginoon. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay.
Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.